ng iyong salita sa mga nasasakupan namin, sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. And Lord, na makita kanila, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Thank you, Lord God, na Ikaw yung naghahari sa puso ng bawat isa, O God. And Lord, ihanda mo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon, na tanggapin namin ang iyong salita, O God, na magrema ito sa aming mga puso, Panginoon, at maipamuhay namin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O God. And Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O God, my Lord and my Redeemer. Thank you, Lord God. We praise you and we honor you, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, yun. Bigyan nga po natin ulit yan. Go! Favored, greatly blessed, and deeply loved. Love. Yan. So, dapat po nagre-rema yan sa atin. Dapat po naiintindihan natin talaga yung salita ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Oh, saan pupunta ang mga ito? Huwag kayong lumabas. Makinig kayo dito. Word of God, di ba? So, ayan. So, alam niyo po, mayroon po akong isang katanungan sa inyo na alam ko na mapapatanong din kayo sa sarili niyo kung ito nga masasagot niyo. Kung gusto ba natin ito. Yan. So, many people want God's blessing, but not everyone wants God's way. Tama po ba? Tama. Wala. So, yun no. Lahat po tayo, gustong-gusto natin ng blessing. Lahat po tayo. Yan. Lahat po tayo gusto natin ng blessing. Yun nga lang po, hindi lahat gusto nila yung way ng ating Panginoon. Tama? Di ba? Kasi minsan hindi po tayo sumasunod sa kalooban ng ating Lord. Hello. Okay. Dinig niyo na po? Yun. So, ayun po, no? Pero hindi po lahat gustong sumunod, but not everyone wants God's way. We want the results. Gusto po natin ng resulta. Gusto po natin ng peace. Gusto po natin ng favor. Gusto po natin ng protection, but not always the discipline. Di po ba? Kasi minsan po, hindi po talaga tayo sumusunod sa gusto ng Panginoon. Pero, ang nais po ni Lord talaga, sumunod tayo sa Kanya. Amen po ba yun? Di ba? Kasi alam niyo po, hindi naman po gusto ni Lord na mapariwara tayo. Hindi rin po gusto ni Lord na hindi natin maranasan yung mga pagpapala niya. Yun nga lang, ang nais po ni Lord ay makasunod tayo sa Kanyang salita. Amen po ba yun? Amen. Di ba? So, ito po yung big question ko sa inyo. Tanungin po natin. Do you want to really live? Gusto niyo po ba talagang mabuhay? Amen. O, di ba? Amen po, di ba? Would you love to live a long, happy life? Amen. Gusto niya yan, di ba? Amen. Ako gusto ko yan. Gusto ko. Alam niyo po ba na biblical po talaga yan? Tanong po talaga yan ni King David sa mga anak niya. Amen po? Amen. Kung yan po yung gusto natin, dapat makita po natin kung paano magkaroon ng happy, long life. Amen po ba yun? Hindi lang yung long life na andun yung kalungkutan, hindi lang long life na para bang naghihirap ka, hindi ganon. Yung sabi po dyan, live a long and happy life. Amen po ba? Gusto natin yan, di ba? Diba? So, ang text po natin sa Psalms 34, verses 11 to 14. Sabi po dyan, "Come children, listen to me. I will teach you what it means to fear the Lord." And 12, sabi po, yan na po yung question. Do you want to really live? Sabi ni King David, would you love to live a long, happy life? Di po ba, biblical po siya? Na nakasusulat po talaga sa Bible na sabi niya dyan na gusto niyo ba talagang mamuhay ng happy? Di ba? Na yung pinagpapala ka. Di ba? Lahat po tayo nais natin yan. And sabi po sa 13, ito po yung mga kasagutan kung paano magkaroon ng ng long and happy life. Then, make sure, sabi niya,
make sure, ibig sabihin po, siguraduhin natin, you don't speak evil words or use deceptive speech. Ingatan natin yung ating bibig. Amen po? And 14, turn away from evil and do what is right. Strive for peace and promote it. Amen po ba yun? So yan po yung pag-aaralan natin ngayon. Amen? Iano po natin ulit, i-dissect po natin ulit kung ano po talaga ang ibig sabihin nito sa atin. And alam niyo po, kagabi, yung sa Bible study po natin, Psalms 34 din po yun, verses 1 to 10. Ito naman po, 11 to 14. Para mas lalo po natin maintindihan. Yan, ang theme po natin is God's blessing flows through God's way of living, not through shortcuts, but through obedience. Amen po ba? Gusto po natin ng blessing, nagpo-flow po ang blessing ni Lord, pero kailangan din po na may pagsunod tayo. Amen po ba? Yan. So, ang title po natin, The Beautiful Life. Bakit po The Beautiful Life? Nakasama ang ating Panginoon. Amen? How to live a long, happy life in a broken world. Kasi broken na po yung world natin. And tayo po, bilang mga anak ng Diyos, nakakaranas pa rin po tayo ng happy life. Bakit? Kasi kasama natin si Lord. Amen po? So, ang first, ano po natin, first point, a life that listens to God. Bakit po yan yung unang first point? Kasi po kanina doon sa verse 11, sabi po niya, Psalms 34:11, come. Ito po yung paanyaya ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Come, children. Tayo po yung children. Listen to me. Makinig kayo sa akin. Sabi ng ating Panginoon, di ba? I will teach you what it means to fear the Lord. So una po, dapat mayroon tayong takot sa ating Panginoon. Hindi po yung takot na nagtitremble ka, na nanginginig ka, na ayaw mo nang lumapit kay Lord. Kundi yung takot na you are honoring the Lord. That you are, nandun yung reverence mo, paggalang mo sa Panginoon. Tingnan po natin to. The blessed life begins with listening. Di ba? Nakikinig po ba tayo sa sinasabi ng ating Panginoon? Alam niyo po, ang mga ginagamit po ng Panginoon para yung pag kinakausap niya po tayo, yung sa Bible study natin, kapag may nag-share, nangungusap po doon ang ating Panginoon, nakikinig po ba tayo? Kapag po sa sermon, ganito po, nakikinig kayo sa salita ng Panginoon. At kapag nag-spend kayo ng time with the Lord, nagbabasa kayo ng salita niya. So, andun po dapat yung nakikinig tayo. And nakikinig nga po ba tayo? At ipinapamuhay nga po ba natin yung salita niya? Ginagamit po ba natin ang kanyang mga salita? And sabi po diyan, before doing, before speaking, before deciding, we listen to God. Kaya nga po, di ba, kailangan po talaga na kapag nag-decide ka, kapag mayroon kang mga pinagdadaanan, alam niyo po, makinig po muna tayo, unang-una sa lahat, sa ating Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya. Kaya ngayon yung paanyaya niya, come, my children, listen to me. Amen po ba yun? Diba? So, second po, the fear of the Lord is not terror. Kasi yung iba parang, ayoko munang lumapit kay Lord kasi may ginagawa pa akong kasalanan. Saka na lang ako lalapit sa Kanya kapag maayos na yung puso ko. Pero alam niyo po ba na hindi maaayos ang puso natin kung hindi tayo lalapit kay Lord. Kasi si Lord po ang mag-aayos ng puso natin. Amen po ba yun? Si Lord po ang mag-aayos ng direksyon ng buhay natin. Kaya nga po sabi niya, listen to me. Come, sabi niya, yun po yung paanyaya sa atin ni Lord, di ba? Ang fear of the Lord is reverence, paggalang sa Kanya, humility. Di ba? Yung paglapit natin sa Kanya at submission. Are we submitting to the will of God? Di po ba? Are we submitting lahat ng pinagdadaanan natin kay Lord? You cannot live a God-blessed life while ignoring God's voice.
Di ba? Hindi po tayo, talaga, yung parang hindi natin mararamdaman yung blessed life kapag po ini-ignore natin ang boses ng Panginoon. Kapag ini-ignore po natin ang salita ng Panginoon. Di ba? Huwag po sana na pagpasok dito ng salita ng Panginoon, lalabas dito. Hindi po dapat ganun ang salita ni Lord. Dapat pagpasok po dito, diretso sa ating mga puso. Amen po ba yun? Kaya nga po, dapat nakikinig tayo ng maayos sa salita ng ating Panginoon para po maipamuhay natin ito. Si Lord po ayaw niya na maging miserable yung buhay natin. Gusto niya po na magkaroon tayo ng happy and long life. Amen po ba yun? Diba? And next yan, sa Proverbs 1:7, sabi po dyan, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Diba? But fools, sino po yung fools? Sino po ang mga fools? Despise wisdom and instruction. And I believe na hindi po tayo kasali sa mga mangmang, sa mga fools na yan. Doon po tayo nakikinig tayo sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Nagkakaroon po tayo ng knowledge, nagkakaroon po tayo ng wisdom kapag po nag-i-spend tayo ng time sa ating Panginoon. Amen? Next, if we truly want God's blessing, gusto niyo po ba talagang pagpapala mula kay Lord? Amen. Na nararanasan naman po natin na ngayon, pero mas mararanasan pa natin kung we must be teachable and obedient to His Word. Maging receptive po tayo, maging teachable po tayo, kasi mayroon po mga Kristiyano na ayaw magpaturo. May mga po Kristiyano na hindi po receptive, hindi po tinatanggap talaga yung sinasabi ng ating Panginoon. And ang gusto po ni Lord, tanggapin natin, maging receptive po tayo, maging obedient po tayo sa salita niya, maging teachable po tayo, na kapag ka tinuturuan ka or may narinig kang salita ng Panginoon na, ay, ako to, tama pala yun. Nangungusap sa'yo si Lord na tinuturuan ka niya, tanggapin mo yun. At gawin mo yun, gamitin mo yun na magbago yung buhay mo. Amen po ba? Gusto po ba natin na magkaroon talaga ng happy and long life? Amen. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Maging teachable po tayo at makinig po tayo sa salita ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng hearing ears. Amen po ba yan? Diba? Hearing heart. Diba? Amen po? Pangalawa, a life that guards the tongue. Ito po, lahat po tayo ay lahat po tayo ay nakaka-relate. Diba? Kasi minsan po talaga, hindi natin napipigilan yung ating mga bibig. Pati sa ating mga pagpo-post, pati sa ating mga pagko-comment, minsan, hindi po talaga naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Diba? Sabi po sa Psalms 34:12, ang ganda po. Diba? Do you want to really live? Would you love to live a long, happy life? Sabi po talaga niya, diba? So, ito po isang gagawin natin. Then, make sure, siguraduhin mo, sabi ng Panginoon, you don't speak evil words. Diba? Or use deceptive speech, yung nakakasira sa tao. Yung nakakasira ka dahil sa pananalita mo. Yung, ano sabi diyan, don't speak. Diba? Huwag tayo magsalita ng evil words, ng nakakasama. Diba? Huwag tayo maging slanderous, yung naninira tayo. Diba? Na ginagamit natin yung bibig natin sa pagchichismis. Alam niyo po, ang ichismis natin salita ng Panginoon. Diba? Ang klaro po talaga ng salita ni Lord. Sabi po diyan, make sure, siguraduhin po natin na yung bibig natin huwag mag-declare ng mga bad things. Only good things po ang i-declare natin. Mas lalo na po sa mga anak natin, sa mga pamilya natin. Di ba minsan ganito pagka kunwari nag-exam yung anak mo, example lang to kagaya kami ni Mike. Ay naku anak, ang bobo mo talaga. Di ba ganon? Bakit ganyan lang yung score mo? Dapat Pero kapag ganito ang sabihin mo sa kanya, di ba yung bata, kapag ganon ang sinabi mo sa kanya, di ba nalulungkot siya at nahihiya siya. Diba? Pero kapag ganito ang sinabi mo sa kanya,
O anak, sige, next time, galingan mo ha, para hindi na ganito yung score mo. Alam ko, nagagabayan ka ng Panginoon para makapag-aral ka ng mabuti. Kapag gano'n ang sinabi mo, mag-iiba yung mood pati ng anak mo, pati ikaw. Diba? Ganun po yung salita ng Panginoon. Kapag iniba natin, mas lalo na din kapag may nang hihina na kapatiran natin. Diba minsan, sige, halika na, mag-inom na lang tayo kasi ano naman mawawala yan pag nag-inom tayo, ganun. Diba? Pero kung ganito ang sinabi mo sa kanya, alam mo, tutulungan ka ng Panginoon. Ibigay mo lahat sa kanya yan. Diba may pagkakaiba? Diba may, nandun yung positive talaga, na hindi yung ano lang, na parang wala lang. Diba yung salita ng, yung bang, pagka ginamit mo talaga yung bibig mo, dapat po nakaka-encourage, dapat po nakakapagbigay ng kalakasan sa atin. Amen po ba yun? Make sure, sabi niya, make sure you don't speak evil words or use deceptive words, speech. God connects the quality of life with the words we speak. Tama po ba? Kung ano po kasi yung nilalaman ng heart natin, nakikita po Nakikita kung paano tayo magsalita. Amen po ba yun? Kaya nga po, wala tayong maitatago. Kapag puno ng anger, yung heart mo, pati mukha mo, magagalitin din. Di ba? Kapag lagi kang pagod sa trabaho, sigurado yung mukha mo, pagod na pagod din ang itsura, tama? Kapag hindi ka pinasahod, sigurado po na mukha mo, parang walang pera talaga. Di ba? Di ba? So, God connects the quality of life with the words we speak. Kung paano tayo magsalita. Many blessings are lost, not because of enemies. Alam niyo po kung bakit? But because of careless words na sinasabi po natin. Kaya dapat nga po yung mga salita natin, encouraging po. Nakakapagbigay ng strength sa iba at nakakapagpalakas po talaga sa atin. Kaya naman po, iwasan na po natin yung mag-curse, yung magsalita ng magmura, ng masama. Kasi hindi po talaga nalulugod ang Panginoon doon. Evil words po yun. Diba? Alam niyo po, dati kahit ako po, ang galing kong magsalita ng masama sa Ilocano, kasi Ilocano po kami, no? Pero ngayon, pag naririnig ko siya, sabi ko, thank you Lord na binago mo ako. Na ngayon hindi din ako nakakapagsalita ng ganun. Kasi po alam nyo, nakakasakit talaga kapag tayo po ay nagmumura. Alam nyo po ang gawin natin? Kung mayroon pa po tayong kaaway, mas lalo po natin i-declare ang pagpapala sa Kanya. Kaya nga po sabi ni Lord, love your enemies, di po ba? Amen po ba yun? Kaya po ba kaya natin mahalin ang ating mga enemies? Bibigyan po tayo ni Lord ng Kanyang biyaya. Amen po ba yun? Para makaya po natin. Amen? So, words reveal the heart. Words can open doors or close them. Tama po? Di ba kagaya po niya, no, yung mga, hindi ko matuloy natin, yung mga ibang kapatiran natin. Kapag po, close na po talaga nila at hindi na sila nakipag-usap, wala na. Wala na yung door na naka-open na para sana sa kanila. Kasi sila mismo yung nagsara. Diba? And makikita po doon yung puso At makikita rin po sa puso natin kung sino talaga yung inuuna natin. Kung sino talaga yung priority natin. Amen po? At maging sa pagsasalita po natin. Alam niyo po, nare-reveal po talaga kung ano ang nilalaman ng heart po natin. Kaya naman, alam niyo kung punong-puno po tayo ng salita ni Lord, alam niyo po, nakikita din po talaga sa atin yung presensya pa ng Panginoon. Kaya nga, let your light shine before men. Sabi po nga ng ating Panginoon sa Matthew 60 po ba? Kaya naman po, lagi po natin tatandaan na i-control natin yung ating mga bibig. Amen po ba yun? So, wala na po tayong maririnig na naghihilahan. Diba? Wala na po tayo makikita magpo-post na hindi maganda. Kasi po alam niyo po, hindi po talaga nakakalugod sa ating Panginoon. And mag-speak po tayo ng blessing sa ating kapwa. Amen? If we want God's blessing, ano po ang tawag dyan? Our words must walk God's way. Dapat po sinusunod natin kung paano po tayo nililid, kung paano po tayo dinidirekta ng ating Panginoon. Minsan po kasi lumilihis tayo Lord, hindi ko kaya dyan sa sinasabi mo, dito muna ako. Di ba ganun po tayo? Pero,
kapag pala sumunod ka sa ating Panginoon, kapag siya, diretso ang lakad mo, ang tingin mo si Lord lang, magiging maayos talaga ang buhay mo at yung blessing andyan. Although, andun yung mga pagsubok na nararanasan natin, pero nagkakaroon po tayo ng kayapayapaan dahil kasama natin ang ating Panginoon. So sa Proverbs 18:21, sabi po dyan, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So ano ba ang sinasabi mo? Nakakapagbigay po ba ito ng buhay o nakakapagpanghina po ito sa kapwa mo? Di ba? Death and life. Alam niyo po, small lang po itong tongue natin, pero para po siyang fire kapag nagliyab yan. Kayang-kaya niyang sunugin ang isang buong forest o sirain ang buong tao, ang lahat ng tao, dahil lang po sa ating dila. Kapag hindi po natin kinontrol. And alam niyo po, nakalagay po sa James 3:10 na ang tongue natin, ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon. Tama po? Ginagamit natin sa pagsamba sa Kanya. Pero, yung tongue na yan din ang ginagamit natin para magsalita ng masama. And sabi po doon, this should not be. Hindi dapat na ginagamit mo yung tongue mo na nagpupuri sa Panginoon at nagka-curse din. Di ba? Yun po yung tinuturo talaga sa atin din sa James na kapag po marunong tayo mag-control ng bibig po natin, sabi po doon na tayo ay isang perfect man. Di ba? Pero, kaya pinapaalalahanan po tayo na yung tongue natin can speak death nor life. Kaya piliin po natin na life lang yung mai-declare po natin sa ating mga kapatiran, mas lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Amen. Kasi sabi po diyan, kakainin mo kung ano ang prutas, kung ano ang dineclare mo. Ikaw din, pati ikaw, maapektuhan. Di po ba? Sabi po sa 2 Corinthians 4:13, sabi po, it is written in the scriptures. Ano po yung scripture? Itong salita ni Lord. I believe, so I spoke. Our faith is like this too. We believe, and so we speak. Sabi po niya, di ba? So kung naniniwala ka sa salita ng Panginoon, ito ang i-declare mo sa buhay mo. I believe, so I spoke. Kaya, di ba sabi niya, I believe, so I speak. Kaya naman po, kapag alam mo, di ba sabi po nun kanina kay Ate Pastor Natasha sa 2 Corinthians 8:9, di ba? And God is able to bless you abundantly. Sabi niya doon, yun po ang i-declare mo sa buhay mo. Amen ka. Di ba? I speak. Di ba? Sabi niya, i-declare mo. I-speak mo. I speak blessing upon blessing, Lord God, sa pamilya ko. I speak blessing sa mga anak ko. I speak success sa mga anak ko. Ganun po yung gawin natin. Kaya nga po, we believe and so we speak. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun yung i-speak mo sa mga anak mo, sa mga kapatiran, sa mga mahal natin sa buhay. Amen po ba yun? Amen. Diba? Kaya nga po mahalaga yung nilalaman ng puso natin. Amen? Amen. Ang sabi, if you want a blessed life, ask God to discipline your, ano yun? Lakasan nga po natin. Mouth. Your mouth. Your mouth. Diba? If you want a blessed life, ask God to discipline your Mouth. mouth. Tama. Diba? No lies. Wala nang lies. Wala nang kasinungalingan. No gossip. Ano to? Chismis. No destructive speech. Alam niyo po, mas lalo sa mga anak natin, mas ipakita po natin talaga. Diba? Yung kung paano natin sila kinakausap. Diba? Yan sabi. Ask God to discipline your mouth, your tongue. Amen po ba yun? Kasi when you speak bad things, yun po talaga yung mangyayari. Kasi there is power in declaration. Death in life is in the power of the tongue. Sabi po talaga, di ba? So,
we believe and so we speak. Sabi niya kung ano pinaniniwalaan natin. Eh ngayon kung naniniwala ka na yung anak mo talunan o yung asawa mo ay talunan, eh di yun talaga mangyayari sa kanya. Kasi yun yung dinideclare mo at yun yung nakikita mo. Tama? Kaya naman po, mas piliin po talaga natin na mag-declare ng kapayapaan, mag-declare ng good things sa ating mga kapatid, sa ating mga anak, sa nasasakupan po natin. Amen? Amen. Ayan. Pangatlo, a life that turns from evil and does good. Diba? So, sabi po dito sa sunod na verse natin, Psalms 34:14, turn away from evil and do what is right. Diba? So, sabi po dyan, the blessed life is not passive. Hindi po ito yung, ang blessed life po ay hindi ganito, yung, ay naku, bahala na dyan. Hindi po ganun. Yung ganun po yung ibig sabihin ng passive. Wala akong pakialam dyan, basta bahala na. Hindi po ganun ang blessed life. God does not only say avoid evil, but also do what is right. Amen po ba yun? Amen. Ngayon, ganito po yun, no? Yung, di ba lagi ko po sinasabi sa inyo na magbasa tayo ng Bible, mag-meditate tayo. Alam niyo pong tama yun, di po ba? Ginagawa po ba natin? Amen. Amen. Di ba? Yun po yun eh, di ba? Na alam mong tama, pero alam mo sa sarili mo kung ginagawa mo ito. Do what is right. Kasi alam niyo po, pag sinabi po natin do what is right, nakalagay din po sa Book of James na kapag alam mo ng tama at hindi mo ginawa, nagkakasala ka sa ating Panginoon. Diba? So, tinuturuan po talaga tayo ng ating Panginoon. So, avoid evil, but also do what is right. Gawin natin kung ano ang tama. Amen po ba yun? Hindi po natin kailangan sabihin lahat na pati yung nakakasira, kundi ang sabihin po natin ay yung nakakapag-encourage po dun sa kapatid natin. Hindi yung kapag may narinig ka na hindi maganda sa kanya, yun din yung ipaparating mo sa kanya. Hindi po. Diba? Ang gawin po natin, ang iparating po natin ay yung presensya ng Panginoon. Natutulungan ka ni Lord kahit ano pa yung problema mo. Diba? Do what is right. Hindi po tayo mapanira. Talikuran na po natin yung mga bad, diba? Yung mga evil things na nagagawa natin. Kasi po si Lord, napakabuti niya at mahal na mahal po niya tayo. And anak po niya tayo. Dapat po nakikitaan tayo ng Christ likeness. Amen po ba yun? Amen. Amen. Yan. So, real faith always produces righteous action. You cannot claim. Ito po, hindi mo pwede sabihin, claim to fear God while choosing sin. Amen. Di ba? Hindi mo pwede sabihin na, ay, takot ako kay Lord eh. Pero, ginagawa mo pa rin yung hindi tama. Di ba? Kagaya po, example sa amin po noon, di ba, sa mga trabaho sa factory, minsan may mga kinukuha po tayo doon na hindi natin pinagpapaalam sa ating mga amo. Mistake. And alam niyo po, kasalanan pa rin po yun. Di ba kasi hindi mo pinagpaalam eh. Di ba? Paano mo sasabihin na natatakot ka kay Lord? Pero sa small thing lang, hindi mo pa may pagpaalam sa amo mo na gusto mong humingi. Tama? Diba? God's blessing follows obedience, not excuses. Hindi po tayo ganito. Lord, saka ako na lang i-obey yung sinasabi mo dyan, Panginoon. Diba? Nag-i-excuse ka. Lord, kasi hindi ko kaya eh. Diba? Pati po yung pagka na-assign po tayo na mag-pray, sasabihin natin, kasi hindi ko pa kayang tumayo. Hindi po eh. Nakikinig na po tayo ng salita ni Lord. At pagka nagsabi po na mag-share ng Word of God, alam niyo po, gawin natin. Bakit? Ipo-proclaim mo lang naman yung kabutihan ng Panginoon sa iyo eh. Di po ba? Kaya po, no excuses. Huwag po tayong huwag po tayong mahiya na i-proclaim ang goodness ng Panginoon sa atin. Amen po ba yun? Amen? And sa James 1:22, dito po, no, ang ganda rin po nito. But don't just listen to God's word. You must, lakasan niyo po. Do what it says. Amen? Diba sabi po, you must do
what it says. Ano po sabi dito? Gawin natin. Maging obedient po tayo. Otherwise, sabi po dyan, you are only fooling yourself. Ano po sabi dyan? Niloloko mo lang ang sarili mo kapag hindi mo ginagawa ang salita ng Panginoon. Tama? James 1:22 po ito. Ibig sabihin po, nasa New Testament. And pinapaalalahanan po tayo ni James na don't just listen to His word. Wag lang po tayong makinig ng salita ng Panginoon. Gawin po natin ito. I-apply po natin sa buhay natin. Amen po ba yun? Amen. Kaya kanina yung sabi ni Kuya, consider it pure joy when you face trials of many kinds. Sabi niya, di ba? Bakit? Bakit mo i-consider na pure joy yung mga trials na yan? Kasi kasama mo si Lord at mararanasan mo ang pagkilos niya sa trials na yan. Amen po ba yun? Amen. Kaya yun po, di ba? Sundin natin, gawin natin ang salita ng ating Panginoon para hindi po tayo matawag na niloloko lang natin ang sarili natin. Di ba? Amen po ba yun? Ganyan po ang salita ng ating Panginoon. And next, ask yourself honestly. Ito po, tanungin niyo po yung sarili ninyo ngayon. What evil must I turn away from? Ano ba yung hanggang ngayon hindi ginagawa ko pa rin na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon? Ask yourself. And what good is God calling me to do? Ito naman po yung magkaroon din po tayo ng self-reflection na ano nga ba yung gustong ipagawa ng Panginoon sa akin? Ano nga ba yung gustong mangyari ng Panginoon sa buhay ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin sinusunod. Di ba? So, ask yourself honestly kung ano pa yung mga yan. Amen po ba yun? Kung ano pa yung mga ginagawa natin na hindi maganda. I-submit na po natin yan lahat sa ating Panginoon. And kung ano man po yung calling ng Panginoon sa inyo, gawin nyo na po yun. Diba? Gawin po natin for the glory of God. Hindi po ninyo gagawin ng dahil sa akin or ng dahil kung kanino man, gagawin nyo for the glory of our God. Amen? Amen. Next. Pang-apat, last na po to. A life that actively pursues peace. Amen po ba yan? Yan yung kapayapaan. Dapat po yan yung nagre-rema sa atin talaga. Yan yung nasa puso natin, yung kapayapaan. Kasi iba po yung kapayapaan na ino-offer ng mundo. Alam niyo po dati, kapag na-stress po ako, parang nagbibigay sa akin ng kapayapaan ay kapag nag-shopping ako ng sapatos. Kasi mahilig ako sa sapatos eh. Pero alam niyo po, kapag nakapag-shopping ka na ng sapatos, wala pa rin eh. Babalik pa rin na, ay, hindi pa rin ako masaya. Doon pa rin yung, nanghihina pa rin ako, di ba? Pero, kapag peace na nanggagaling sa ating Panginoon, sigurado po na mapapayapa tayo. Amen? Amen. Sa Psalms 34:14 pa rin po, yan. Kanina tapos na po natin yung turn away from evil and do what is right. Ngayon naman po, strive for peace and Promote it. promote it. Di ba? I-promote natin. Dapat yun yung gawin natin. Tayo yung yung magbigay ng reconciliation, di ba? Tayo yung maging maging vessel, di ba? Hindi tayo yung parang nagko-cause pa ng kaguluhan. Sabi po diyan, strive for peace and promote it. Di ba? Peace does not come automatically. Totoo po 'yan. Kasi po tayo, hindi po tayo pinanganak na namumblema, hindi po tayo pinanganak na nababalisa, hindi po tayo pinanganak na nag-worry. Natutunan na lang po natin yan habang tayo ay lumalaki, habang nagkakaroon tayo ng mga problema, habang nagkakaroon tayo ng mga responsibility, nagkakaroon po talaga tayo ng pagkabalisa, pag-aalala. Pero alam niyo po, choose pa rin po natin yung peace na nanggagaling sa ating Panginoon. Kasi po sabi ni Jesus Christ na
Alam niyo po, may enjoy niyo lang yung peace na nanggagaling sa akin kapag hindi kayo natutrouble, kapag hindi kayo nababalisa. At saka alam niyo po, wala pong ni isa sa atin na makakapagdagdag ng kahit isang segundo sa buhay niya sa pag-aalala. At pumapangit pa tayo. Kapag nag-aalala tayo, pag nababalisa tayo, nagkakaroon pa tayo ng wrinkles. Tama, di ba? Oh, ayaw ni Sis Jean na magka-wrinkles. Di ba? Kailangan forever young tayo. Amen? Amen. Amen. Di ba? Kasi nga po, we are in Christ. Kaya po forever young tayo. Aba, nagngitiyan na sila. Kasi ayaw nila magka-wrinkles. Tama? Yeah, so the Bible says, we must seek and pursue it. Kailangan po, hanapin natin ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Kasi po, Amen. hindi po ito automatic. Kailangan po, be intentional sa pag-seek sa kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Kasi po, ito po yung mag-motivate sa atin para gawin natin yung tama. Amen po ba yun? Kapag may kapayapaan po tayo. This requires humility, forgiveness, and self-control. Tama po? Kasi po, kaya po required ang yung humility. Kasi kapag po wala kang kapayapaan sa puso mo, talaga pong bara-bara kang magsalita. Alam mo yun? Hindi ka nagpipreno sa gagawin mo. Hindi ka hindi mo malang iniisip na tama ba to? Nakakapagbigay ba to ng kalakasan or ano ba? Di ba? At nalulugod ba? Ito po lagi yung isipin natin. Malulugod ba ang aking Panginoong Jesus kapag ginawa ko ito? Di ba? Yun po yung question natin na, Mano ba si Lord dito? Mabibigyan ko ba ng glory ang Panginoon kapag ginawa ko ito? Yun po yung tanungin natin sa sarili natin. And sabi po niyan, it requires forgiveness. Kasi po, hindi po tayo makakaramdam ng kapayapaan kapag hindi po tayo patawad. Amen po ba yun? Ano po sabi sa Bible? 77 times 7 ang pagpapatawad. Alam niyo po ibig sabihin nun? Forever and ever. Kumbaga, walang katapusang pagpapatawad dapat ang gawin natin. Amen po ba yun? At magagawa po natin yan sa biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Diba? And self-control. Yan po lahat po tayo ay relate din po dyan. Ako din po minsan, nawawalan ako ng self-control. At minsan, nati-check din po ako ng asawa ko, oops, bakit ganyan ka magsalita? Sabi niya sa akin, matitigilan ako. O nga pala, wala naman akong self-control. Di ba? So yun po no, kahit po sa small things lang, kahit kay Mile minsan, bakit ba nagagalit ka agad mama? Di ba? Nawawala po tayo ng self-control. And alam niyo po kasi nababalisa po tayo kasi minsan, kaya nawawala yung self-control. But, ang pinakamaganda po natin ditong gawin is balikan natin ang salita ng ating Panginoon. Amen? Para magkaroon po tayo ng self-control. Mas lalo na po sa harap ng ating mga anak, sa ating mga kapatiran, sa mga ka-churchmate po natin. Di po ba? Kasi iba-iba po tayo ng attitude. And may mga kapatid po tayo na madaling mag-burst out. May mga kapatid po tayo na hindi nagsasalita. May mga kapatid po tayo na parang nakikinig pero hindi pala nakikinig. Di po ba? Di ba? Kaya po, kailangan natin ng self-control. Kailangan po natin ng patience para sa bawat isa. Amen po ba yun? Yan po ang Kristiyano Nag-aanuhan po tayo. Yung nagpapalakasan po tayo. Hindi po tayo naghihilahan pababa. Amen po ba yun? Kaya naman po kapag may mga kapatiran tayo na hindi na natin nakikita dito, itry po natin i-message. Itry po natin silang kumustahin. Di ba? Kahit na po hindi sila sumagot. But it is the right thing to do kapag mahal mo ang iyong kapatid. Amen po ba yun? Huwag po tayong mahiya na ikumustahin yung ating mga kapatid at ipanalangin po natin sila. Hindi man sila sumagot, just pray for them. Si Lord po ang bahala sa kanila. Amen po yun? Diba? So sabi po dyan, a God-blessed life is not always conflict
free. Totoo naman po to. Na hindi po talaga laging smooth sailing na lagi kayong maayos yung sa mga kahit dito sa church na lang, di ba? Minsan may nagkakatampuhan, minsan may nagkakagalit, pero huwag tayong manatili doon. But, sabi niya, it is peace seeking. Dapat po, maging pagpapala pa rin po tayo sa kanila. Alam niyo po, okay lang po yung magalit eh. Okay lang po yung magalit, pero huwag kang magkasala. Amen po ba yun? Nasusulat pa rin po dyan, yun sa James. You can, pwede kang mag-burst out ng anger mo, pero huwag kang magkasala, huwag kang magmura, huwag kang manira. Basta sabihin mo kay Lord, kumbaga i-pour out mo sa Panginoon kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nilalaman ng puso mo. Kasi si Lord, maiintindihan ka niya. Kasi kapag pinur out mo yan sa ibang tao or doon sa kinaiinisan mo or doon sa kaaway mo, mag-aaway talaga kayo, di po ba? Pero, i-pour out natin kay Lord. And then, saka po natin kausapin yung taong yun. Amen po ba yun? Amen. Amen. Next, blessing flows where hearts choose, ano po yan? Reconciliation over pride. Amen po ba? Dapat po, tayo po yung pinipili po natin na makipag-reconcile, makipag-peace doon sa mga taong hindi natin kaya. Minsan kasi, alam niyo, sabi ko nga minsan, kasi dati ganun din ako, meron akong taong talagang hindi ko pero lagi kong pinapanalangin kay Lord na, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan para mapatawad ko ito ng buong puso, ng kagaya ng pagpapatawad mo sa akin. Yun yung sinasabi ko. In Lord kasi, mahal mo din siya. Kagaya din na pagmamahal mo sa akin. Namatay ka din para sa Kanya. Kagaya ng pagkamatay mo sa akin. Di po ba? Kapag yun po yung makikita natin, alam niyo po, talagang pipiliin natin na magkaroon ng kapayapaan or yung magkaroon ng reconciliation talaga. Amen po ba? Kasi po, ang pride po kasi, minsan, yan po talaga yung pinakakalaban natin. Yung sarili po natin. Di ba si Satan nga, si Lucifer, kaya nga siya nag-cast out sa heaven because of his pride. Kasi na siya nag-desire na siya na, kaya ko din maging mas mataas sa Panginoon. Kaya ko din yung ginagawa niya. Di ba? Pero, siya ay creation lamang din po ng ating Panginoon. Kaya po siya nakasaw. Alam niyo po ba na worship leader siya? At maganda. Yes, di ba? Napakaganda po niyang angel. Di ba? Pero alam niyo po, kaya nga it's a privilege na makatayo talaga dito sa harap, na ang tinitignan po talaga natin ay ang ating Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, pag sinabi ganito, sis, ikaw yung ikaw yung opening prayer. Pastora, hindi ako pwede. Alam niyo po anong tawag doon? Pride pa rin po yun. Kasi, alam mo, kaya mo sa sarili mo dahil nasa iyo ang Panginoon. Pero pag hindi mo ginawa, pride pa rin po yun. Kasi nakatingin ka sa sarili mo. Amen. Hindi po ba? Agree po ba kayo sa akin? Kaya po, alam niyo, lagi ko po sinasabi sa inyo ito na kapag na-assign po kayo, it's an opportunity to declare at makatayo para sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Huwag nating tignan yun na pagpapahirap. Hindi. Hindi kayo pinapahirapan ng mga nag-a-assign. Alam niyo po yun, yun po ay para mas lalo pa kayong lumapit sa ating Panginoon. Diba? And pagka na-assign ka, Lord, ganito dapat yung magiging response natin. Lord, tulungan mo ako, Panginoon, na makapagbahagi ng iyong salita. Kahit isang verse lang ito, Lord, bigyan mo po ako ng wisdom. Ikaw ang wisdom ko, Lord. Ganun po yung gawin natin. Hindi ka napupunta dahil na-assign ka. Diba? Huwag pong ganun. Hindi na-attend. Yan, sa Romans 12:18, sabi po dyan, do all that you can. Sabi po, di ba? Gawin nyo ang lahat ng inyong makakaya to live in peace with
Everyone. Di ba? Gawin natin ang lahat ng ating makakaya na mamuhay ng may kapayapaan sa ating kapwa. Amen po ba yan? Hindi po nagbibiro si Lord sa mga binibigay niya sa ating salita niya. Kasi po, ito po talaga yung way niya para magkaroon tayo ng happy and blessed life. Long life. Amen po? Yan. Blessed people don't just avoid fights. They work for reconciliation. Amen po ba? Yan. So yan po yung tingnan natin. Yan po dapat yung maging goal natin. Maging peacemaker tayo. Amen po ba yan? Alam niyo po ba na kapag peacemaker ka, you are the son of God. Amen. Diba? Sabi po yan sa Matthew. Blessed are the peacemaker. Yun, sabi ni Alfred, ni Brother Alfred. Nauwi sa court. Yan, so, tingnan po natin yung conclusion. Ba yan? Conclusion po natin. Sa Psalms 34, teaches us that God blesses a certain kind of life. Yan po yung mga points natin. A life that listens to God. So, galingin na po natin na makinig sa ating Panginoon. Magbasa ng kanyang salita. Hindi lang po yung mag-pray ka, tapos ikaw lang yung nagsasalita. Hindi mo man lang pinapakinggan ang sinasabi ni Lord, di ba? A life that guards the Pang. Amen po. Dapat ginagwardyahan po natin yung ating mga dila. Mas lalo na kapag galit ka, huwag ka munang magsasalita. Less talk, less mistake. Tama? No talk, no mistake. Yun. So, amen, di ba? A life that turns from evil and does good. Kaya nga po ito, di ba? Talikuran na po natin yung mga gawain natin na hindi magaganda at gawin po natin kung ano ang tama. Amen po? Amen. And a life that pursues peace. Amen po ba yun? And alam niyo po, di ba yung katuruan na ito ay nasa Psalms 34. Ibig sabihin, Old Testament siya. Pero, itong katuruan na ito ay para sa atin pa rin po. Kasi bakit? Sinulat din po ito ni Peter. Tingnan po natin. Yan. This is not the easiest life, but it is the life that God promises to bless. God's blessing flows through God's way of living. So ito po, no? Ito po yung way, ito po yung blessed life, ito po yung magkaroon po tayo ng happy and long life. Ano po sabi doon, di ba? Dapat po nakikinig tayo kay Lord, dapat ginagwardyahan natin yung bibig natin, dapat tinatalikuran na natin yung masama, gawin natin yung tama, and pangapat, dapat po peacemaker tayo at dapat po na nasa atin lagi yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. And last po, yan. Nasulat po sa 1 Peter 3:10-11, sabi po dyan, for the one who wants to love life and see good days. Sabi po ng ating Panginoon, hindi niya po sinabing one day lang, kundi plural, see good days. Diba? Para po makita natin, maranasan natin yung good days, must keep his tongue from evil and his lips from uttering deceit. Yung mga nakakapanira, di po ba? And he must turn away from evil and do good. He must seek peace and pursue it. So, ibig sabihin po, na kahit nasusulat siya sa Old Testament, pero ito po ay para sa atin pa rin dahil continually na ito po dapat yung maging buhay natin para magkaroon po tayo ng long and happy life. Amen po ba yun? Amen. Amen. So sige po, tinatawagan po natin ang ating worship team at ibigay po natin lahat sa ating Panginoon yung mga nagpapahirap sa atin, yung mga evil things na nagagawa pa rin po natin. Let's give it to the Lord. Ibigay natin lahat sa ating Panginoon at manatili yung kapayapaan na nanggagaling lamang po kay Lord sa puso natin. Amen po? Amen. Sige.
Lahat po ba tayo na bless? Ang ganda po ng preaching. Ako po tinamaan. Alam ko po tinamaan. Pero po yung pagpapatama hindi po yung damdamin. Dapat po natin sa isip. Dapat po tayong matauhan dun sa nadinig natin. Hindi po dapat nating damdamin kung tinamaan tayo. Yun po isang wake-up call sa atin. So muli po natin aawitin ang awitin ito at nawa mag-rema po sa atin ang bawat narinig natin sa preaching ni Pastora. Patuloy po tayong aawit at tumayo po tayong lahat upang awitin natin ang awitin ito. Yes, so God. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama
ng buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. Maraming salamat, O God. I declare protection, Panginoon. I declare grace upon grace, O God, sa bawat isa sa amin. Na Lord, na yung hindi namin kayang gawin, Panginoon, pupunuin mo kami ng iyong biyaya, O God, para magawa namin, O God, according to your will, Panginoon. Maraming salamat, O God. And I declare, O God, success sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa pananampalataya namin, O God, increase it, O God, na mas lalo pa, O God, na magsiwala kami sa iyo. Increase our faith, increase our trust, Panginoon. Thank you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, ikaw ang manguna sa puso namin, O God. Ikaw ang magmaniobra sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, O God. Itinataas ka namin at pinapupurihan ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. We honor you, O God. We worship you, O God. We magnify your holy name, O God. Maraming salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sige po, salamat po sa ating benediction prayer na sagad po sa aking puso yung mga narinig ko sa talagang prayer. So, awitin po natin ngayon ang ating victory song. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa.
afortunado tayo dahil talagang nandito po yung presence ni Lord sa atin. Umpisa pa lang po talaga ng practice. Talagang kung hindi tayo iniwanan ni Lord. So, sige po, magsipunta na po tayo dito sa ating harapan para po tayo makapagpakuha ng picture. Huwag po tayo magsisikan sa tabi Pastora. Si Pastora, pinunga na lang nakikita. Sa Sunday po, wala po tayo dito. A-attend po tayo ng anniversary doon kila Pastor JC. So, alauna po yung kanilang worship service. So, kailangan po, bago mag 1 o'clock, nandun na po tayo. Amen po ba? Amen. At alam niyo po, tayo po ang first performer. Tayo po ang unang sasayaw doon. Kaya naman po, paghandaan po natin yung sayaw natin, practicein po natin mamaya. Kawag-kawag kayo naman, ikaw Tayo magkakandikit. Huwag daw magtikitikit. Bakit tayo magkakante? Po natin yung si Pastora. Mukha lang po kasi nakikita kay Pastora. Yan, dikit-dikit ka magkakante. Internin dito kayo. Dito Yan. kayo sa harap. Yan. Ayusin niyo muna yan. Si John, hindi kita si John. Hindi ko rin tutuloy pag hindi ko nakita si John. Yan, huwag daw magtikitikit. Pag hindi ko nakita yung kasama ko pagsayaw, hindi ko tutuloy ito. Maluwag na po. Hindi ka kaya John. Hindi ka kaya John. Pero nagsisiksikan kayo. Brother John, dito tayo. Siksikan na naman kayo dyan. Nagsisiksikan na naman kayo. Ito po, iyaso na to. Brother John, dito kayo iba. Hindi ka kita Hindi dyan. maliliit eh, hindi bakit yun? Maliliit. Si Sir Keo, kayo mo yun. Yan, kalatatak mo tayo. Yan, yan na, sige, pisto. At hindi kita si Ma'am Ling, hindi dala sa Caritas Cortes. Dapat sa babate. O sila, yung angat-angat ng Timay, napunta sa likod ng Tita Luz mo na konti. Doon, ng Timay. Hindi ka makita si Mete. Lupas, tabi ni yung mami yan. Yan. Nagsisiksikan kasi kay Pastore. Ito na, eh, malamig ang panahon, kaya ganun eh. 1, 2, 3. Kaya mo na, bakit yung video to? Dali. Mayaman eh. Kaya nga, yun. Nakakawit na ako. Basta na yan. Tara, yan. 1, 2, kagaganda naman ito. 2, 3. Wala. 1, 2. Yung. Pa. Tawa-tawa sa adilog. Ginalas-talas mo na. Ako talo eh. Lagi ako nandinig. Ako pala sa inyo eh. Ito mo sa mga pakiramdam mo. O, tingnan mo, ang ganda natin. Lahat kita. Isa pa. Himik ka. Isa pa. Hoy! Hoy! Ayaw na yata ito. Hoy! Hoy! Dalawa lang yun. Ayan na. Okay na. Pagsigilin nga po tayo. Tuloy ko okay. Uy! Ito sila sa Sige, maghiwalay.